Magandang araw mga kantabay, at ito naman po tayo at nasa tabi na naman po tayo ng ilog na kung saan mga kantabay ay mangunguha tayo ng Santa Catalina wood na kung saan ay gagamitin natin na panangkap sa ating mga garapa at gagawa tayo ng mga baston na kailangan natin na kahit malayo ay aabutin pa din ang mga kalaban natin mga kantabay. So ayun mga kantabay, nasa dito ako. At ito na nga po, nakakuha tayo ng isang pinakamatanda na Santa Catalina upang gamitin natin mga kantabay sa ating mga panggagamot. So ito ay isa sa nakatago na dito na Santa Catalina leaves natin. Ayan, ito pa nga po yung isa pang sa mga dahon na ipapakita natin. Tinatawag nilang kurutan. Dahon ng kurutan, isa po yan. So madami kasi po yan dito sa amin at ito ay protected area ng mga engkanto. So ngayon, kilala po tayo dito at malaya po tayong makapagkuha ng ating mga kailangan sa gamutan. So ito ay dapat ay marunong ka rin at alam ka sa pagtingin ng mga ganito at hindi lahat ng Santa Catalina wood ay pwede mo nang kunin. So may mga nakanya-kanyang mga nagbabantay po dyan mga kantabay. Ayan, so sinisipat natin kung ano pa ang maganda at ano pa yung dapat kunin lang natin. So huwag magkukuha kung di mo naman kailangan mga kantabay. So ayan. So putulin lang natin at nakatimbre na yan sa ating mga kaibigan na mga engkanto. So ayan. Medyo mapurol lang yung ating itak mga kantabay kasi di ko pa siya nahasa. Mga kantabay, so unti-unti natin na alisin yung mga sanga upang makuha natin ng maayos. So ayan. So madami palang proseso at madami yung gamit ito mga kantabay na kung saan ay di pa alam ng iba. Yung iba alam na ito. Ang alam po nila ay dahon lang. So yung iba pong ating katingiro natin ay hindi po siya pinuputol. Sa akin po kasi ay kailangan na nating kumuha ng mga ganyan gawa ng naglaganap na yung ating mga kalaban sa kabila at ito sa mga tinuro sa atin na kung saan ay pwede nating kunin at bilang proteksyon at gamit na pangtulong sa ating spiritual. At bago kang gumawa ng mga gamit magkantabay, kailangan mo pa rin humingi ng pahintulot upang maging mabisa ito at isa sa pinaka mahusay na gamit na iyong matatangan. Ito yung tinatawag natin na pag napili ka ay isa kang tagna. Ayan mga kantabay, so unti-unti na nating pinuputol. At ito mga kantabay, at nakakuha na tayo ng ating kailangan. Ito gagawin natin sa mga kursipyo natin at isa sa ating panangkap pa rin sa mga garapa na gagawin natin mga kantabay. Sayan, isa sa pinakamaganda at matigas ito. At ito nga mga kantabay, isa sa marami pang paggagamitan natin ito at madaming matutulungan na tao mga kantabay. So ayan, ito ay isa sa pinakamatitigas na kahoy sa lugar na ito. Ito yung gagawin natin na baston mga kantabay. So napakaganda niyan. So uukitan natin yan ng mga simbolo. So isa sa gagamitin natin. Ayan mga kantabay. At kung nakikita nyo, may sinag-araw siya. Kung makikita nyo siya, ayan.
Napakaganda mga kantabay. Isa pa siya sa yung sinasawin natin sinag araw na sa kahoy. Kaya pala isa sa pinakamalakas na gamitan natin. Kaya pala ganun nangyari at napapaso yung mga kalaban natin kasi may simbolo siya ng araw. Ayan mga kantabay. Napakaganda ito. Ngayon lang natin to nakita mga kantabay. At sa ating mga kaibigan, kailangan nyo lang pong mag-explore kung gusto siyang matuto at kung gusto nyong malaman ang mga bagay na angkop sa inyo. Mahirap na po kasi sa panahon ngayon. Madaming naglipa na mga nagpapanggap na mga manggagamot. Saya mga kantabay. Ito isa sa pinakamatanda na kahoy na nakuha natin. So ito na yung pinakamalaking nakuha natin mga kantabay. So ayan, isa sa mahusay at maganda at napaka bagsik na ating nakuha sa ating mga kung nakikita nyo ito, pag binalatan mo siya, yung kanyang balat po ay kulay yellow. Hindi na po siya nagbabago mga kantabay. Yellow na po siya. Hindi na siya nagbabago ng kulay at napakaganda nito. So, madaming pwedeng ilagay dito mga kantabay. Pwede yung sanbing ito ay isasali mo siya. So, maganda dito sa katawan natin. At sa ibang panangkap sa ating mga garapa, sa mga gamutan. At abang-abangan nyo din yung paggawa natin ng garapa na may halo nito at papatuyin natin yung yung panlagay sa bote. So yan mga kantabay, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, abang-abangan nyo po. At ito isa sa pinakamaganda at pinakamahuhusay na gamit panangkap sa mga garapa at maganda rin gawing krusipilyo mga kantabay. So papakita ko sa inyo yung isa kong nagawa na krusipilyo. Ito yung nagawa na natin at na picture ko na rin ito sa isang vlog ko. Ito yung nagawa na natin mga kantabay. So napakasimple lang at di siya umiitim, white lang siya. So depende sa inyo kung lalagyan siya ng kulay yung cross natin. Para sa akin ay okay na ito. So ito po yung kahoy niya. So ito yan siya. So nakagawa na tayo. At isa sa din to sa pinakamatigas. Sasabihin natin parang siya, dignum. So may sigat siya ng araw at napakagandang gamit. So ito napakaganda Ayan. Ito po 'yon. Yung kahoy na ito. So napakahusay din yan mga kantabay. At isa pa. At ito yung aking mga oilan mga kantabay. At kung nakikita nyo, may mga tapon pang oil siya. Ayan. Ay may gumala na naman na mga aswang na detect niya. So ayan, isa pa yan sa mga ating pinasilip kong gamit nagawa doon sa yun. So ito isa ko sa mga kasa natin na gamit na may Santa Catilina leaves. Ayan mga kantabay. Siya may mga kahoy. Napaganda niya mga kantabay. Ayan. At napakahusay din yan. Kumukulo yung mga kantabay. Pag may mga masasamang particular yung mga aswang.
So yan, so gagawa tayo ng ulit yung panibagong kasa na ganito. Ayan. So yung pinakamaganda pa, i-upgrade pa natin yung gawa natin hanggang sa makuha natin yung target na kailangan natin. So kung di ka pa nakapag-subscribe ang Katabay, please subscribe, like and share. At naway patuloy pa rin supportan po aking YouTube channel. At don't skip ads po. Malaking tulong po sa ating channel. At God bless po. Lagi po kayong magdarasal at lagi kayong manalig sa ating poong may kapal. God bless po. At ingat kayo lagi.